Bukas na magsisimula ang conclave. Buong mundo ang nag-aabang sa magiging susunod na Santo Papa. Alamin na natin ang update doon. Live mula sa Vatican City, nasa frontline na balitang yan, si Cheryl Cosim. Cheryl, nadagdagan ba ang mga matutunog na pangalang posibleng maging susunod nating Santo Papa? Julius, bukod kay Luis Antonio Cardinal Tagle, isang Pinoy Cardinal ang itinuturing na dark horse o may tsansang mapili bilang bagong Santo Papa. Siya si Pablo Virgilio Cardinal David na nakausap na natin pero naging mailap siya sa ilang impormasyon sa proseso ng botohan dahil na rin sa kanilang oath of secrecy. Pero ngayon, kompleto na rito sa Holy See ang lahat ng kardinal na pipili ng susunod na lider ng simbahan simula bukas. Narito ang report. Dumating na sa Vatican ang 133 kardinal na kasama sa conclave o botohan ng susunod na Santo Papa bukas. Sa datos ng Vatican, Europe pa rin ang may pinakamalaking porsyento ng mga bobotong kardinal. Pero kapansin-pansin ang pagbaba nito ngayong taon kumpara sa huling papal conclave noong 2013. Dumami naman ang mga taga-Asya. Ayon sa dekada-dekada ng pilgrimage guide at founder ng The Catholic Traveler na si Mountain Butorak, mukhang malaki ang tsansa na manggaling sa Africa o Asya ang susunod na Pope. Hindi raw maitatanggi na malakas na kandidato rin si Luis Antonio Cardinal Tagle. In our country, yes. The most popular is Cardinal Tagle. Right. Do you think he has a strong chance? I think several years ago he was definitely the front runner. I've heard some really good things about him the last few days. Like some of my friends who work for cardinals, they said, oh, he's pretty strong. So it could be. Matunog din na papabili ang mga Italianong kardinal na sina Matteo Zuppi at Vatican State Secretary Pietro Parolin. Pero para kay Mountain, si Zuppi ang yamado. He is somebody that both sides like a lot. He's done the traditional Latin Mass. He was named Cardinal by Pope Francis. Itinuturing namang dark horse ang isa pang Pinoy na si Pablo Virgilio Cardinal David. Sa isang press briefing sa Rome, sinabi ng isang Irish missionary na bentahin ni Cardinal David ang pagiging human rights defender na nanindigan noon laban sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang katangian din daw ni Cardinal David ang pagsusulong niyang litisin sa civil courts ang mga kaso ng pang-aabuso laban sa ilang alagad ng simbahan. Ipinauubaya ng mga kardinal sa Holy Spirit ang kanilang pagdedesisyon. Simula bukas, marami ang maghihintay sa puting usok sa chimney ng Sistine Chapel na hudyat na may bago ng lider ang simbahan. Pero saan nga ba nanggagaling ang usok sa chimney? Ito ang mga balotang sinusunog kada round ng botohan sa conclave. 2 stove ang ikinabit sa loob ng Sistine Chapel para rito. Ang isa, taong 1939 pa raw ginagamit para paglagyan ng mga aktwal na balotang susunugin. Habang ang isa pa, electronic stove na kinakargahan ng flares. Naphthalene ang inilalagay para maging itim ang usok, habang lactose naman para maging puti. May switch ang stove na sa isang pindot lang, automatic na magsisindi ng flares para magpadala ng usok sa chimney. Julius, kung pagbabasihan natin yung mga nakalipas na conclave, inabot ng 5 botohan ang kay Pope Francis, 4 ang kay Pope Benedict XVI, samantalang 8 naman kay Pope John Paul II. Pero kung pag-uusapin natin yung forecast ng mga nakakausap natin dito at maging nakakuha tayo ng balita, maging mismo mula sa isang kardinal na magiging bahagi ng conclave na ito, pero kakalaruhin ko lamang, hindi po galing ito sa isa sa mga Pinoy na cardinals natin. Ibang nationality ng cardinal na ito. To quote him, ang sinabi niya ay magiging mabilis lang ang conclave na ito. So posibleng abutin lamang ito ng 2 araw or parang kasing bilis nga ng kay Pope Francis na inabot lamang ng 4 hanggang 5 botohan. At bukas nga ay magsisimula na ang conclave officially. At sa aking likuran, sa chimney na yan, kaya naman ng ating kamera, no? Sa chimney na yan, sa aking likuran, Julius, tututok ang mga Katoliko sa buong mundo sa kung itim
O puti ba ang kulay ng usok na lalabas sa chimney na yan? Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.